Gospel of Christ. Bakit ba kailangan ako maniwala? O bakit po kailangan tayong manalig doon po sa magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo? Okay, let us start. About things in which we believe is the gospel of Jesus Christ. Isa sa mga bagay na pinanampalataya natin, pinaniniwalaan po natin sa buhay po natin, not only Christ Jesus, but His Word, but His good news. Kasi ito pong salita ay siya at siya yung salita. So wala po pinagkaiba po yung bagay ngayon. Kaya kung naniniwala ka kay Jesucristo, dapat lang na manalig ka rin sa salita ng Diyos. Hindi ba ganyan tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, and then we will get the words of God in us. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat be aware when we listening to the Word of God. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung faith ng tao ay mahalaga. We cannot convince our God that we are belong to Him if we reject the words of God. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga na yung faith natin ay nanggagaling sa salita ng Diyos at hindi faith na nanggagaling sa sarili mo po lamang. Magkaiba po kasi yun eh. Ang faith, ano sabi po na sa atin? Faith comes from hearing and hearing the words of God. So meaning it belongs to the Word of God. Because the Word of God is Jesus. Jesus is the Word and the Word is God. Now, ano po ba itong Word of God na ito? The word gospel in Greek is euangelion. Means good news, mabuting balita. Ito po mabuting balita, ito po yung dapat na talagang paniwalaan o panaligan po ng bawat isang mananampalataya dahil dito po nagmula kung paano tayo naligtas, kung paano po tayo iniligtas ng ating Panginoon. It pertains to the good news of salvation through Christ. Ito po yung patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya, look at meet Christ Jesus in your life. If you have really had that salvation, if you need salvation, look at meet Christ. Kailangan laging nandun ang Panginoon sa buhay ko. In every moment, sa bawat lakad mo sa mundo ito, kailangan kasama mo si Jesus. Dahil yun po ay patungkol kay Jesus. Yung mabuting balita ng kaligtasan ay patungkol kay Jesucristo. Kaya tandaan po natin, sa lahat ng pagkakataon, kailangan kasama po natin. Detalyado sa buhay po natin si Kristo. It involves the proclamations of God's grace offered through Jesus. Ano po yung kasama po dito, yung magpapahayag ng biyaya na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung pong biyaya na hinahanap po natin is supposed to be coming in the good news of God. Hindi po yung biyaya na materially na lagi natin in-expect na every time na mag-judge po tayo, may darating na pagpapala sa buhay ko. Every time na mag-judge tayo, magpapray tayo, tutugunin ng Panginoon yung mga panalangin ko. Now, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, madalas po maraming mga Kristiyano doon lamang po nakatingin. Kaya na-output po sila into the good news. So, madaling salita, ang mabuting balita sa kanila ay lihis sa talagang mabuting balita na ipinapahayag na kung saan ito'y galing kay Kristo. So, ibig sabihin, it pertains to the good news of salvation through Jesus Christ. Kaya nga, huwag ka mag-church na ang habol ko lamang pagpalain ng buhay mo. Huwag ka mag-church na habol ko lamang ay lumaman ka sa mundong ito. Kundi dapat nag-church po tayo, knowing the good news is very important to us through Christ Jesus. So, tuloy po natin ito. The importance of the gospel. Tignan po muna natin kung gaano po kahalaga itong tinatawag na mabuting balita. Mahalaga pa po ito kaysa sa anumang mga bagay na pinapahalagaan po natin sa buhay po natin. Why we are here today because of the importance of good news in our life. Hindi po yan mahalaga dahil ito po yung nakabakap po doon sa pamumuhay. Hindi po yun yung good news. I-emphasize ko po sa inyo. Ang good news, ang mabuting balita, ay may kinalaman sa kaligtasan mo.
Kaligtasan na nagmumula kay Hesus Kristo. Hindi itong good news na ito, hindi mabuting balita, may kinalaman sa pagpapala sa buhay mo, pag-iyaman mo, pag-asensyo ng mga negosyo mo, o sa mga bagay na pinapangarap mo lamang po dito sa mundo ito. Pag ganun po yung kalagayan po natin, that is not a good news. Kasi ang good news nga po, sabi po sa atin, ito po ay galing kay Hesus Kristo. So may kinalaman kay Kristo. Kaya bakit ka nandito ngayon? It is the good news because of Christ Jesus. Okay, the importance of the gospel. Something Jesus wanted everyone to hear. Kaya nga po, siguro may mga bago po kayo dito. Meron po ba bago po kayo dito? Pwede po makita. Yan, praise the Lord. Yung mga bago na yan, kaya po tayo nandito ngayon, dahil ang Diyos gusto parinig mo itong mabuting balita. At doon naman sa mga lupa na, kailangan mo pa rin parinig ito. Kasi it reminds us that the good news is through Christ Jesus. Kasi yung po yung nawaman na palagi, nai-arrange po yun eh. Kasi minsan may narinig po ako, sabi niya po sa akin, Pastor, alam niyo, simula ko nung nag-church mo ako, yumaman ako. Nakabilang po maraming bagay. Sabi ko, that was not a good news. Hindi po good news yan. Ang good news po dito, simula nung nagsimpa ka, tinanggap po siya sa Kristo sa buhay mo, nagkaroon ka ng kaligtasan. So, hindi po tayo nakafocus, hindi po ito sa pagpapala. Yung po yung exceeding grace na naman po ng Panginoon po sa ating yun. Kung pagpalain ang buhay mo, dahil niligtas ka ng Panginoon, maganda po yun. Another good news, but hindi po yung totoong good news. Ang good news po, lagi po natin tandaan, ay yung mga bagay na binigay sa atin ni Jesus para sa kaligtasan po natin. Something Jesus wanted everyone to hear, na kailangan po na marinig po ito, mapakinggan ang lahat ng tao. Hindi lang ikaw, kundi ng pamilya mo. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng mga kaibigan mo. Jesus wanted every person in the world to hear the gospel. Hindi lang yan sa lugar mo, kundi sa iba't ibang lugar. Kung saan ka mapunta, kailangan pinoproklama mo yan. Never na gagawin kong hindi ipapahayag ang salita ng Diyos. Sapagkat ang mabuting balita nito ay inaabot tayo ng Espiritu ng Panginoon sa Kristo just to reach other in behalf of you para maipahayag mo rin yung mabuting balita para sa kanila. And this is the purpose why you are here today. Para mapakinggan mo yung mabuting balita at hindi masayang to dahil ang Diyos natin gusto niya talagang iparinig ito sa lahat ng tao. Mark chapter 16 verse 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo lumahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino man sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Di kaya mga magaling sa Panginoon, bisan ang inyo pag umahayo po yung mga magagawa po natin dito. Pagdating po nila dito, nagreklamo sila eh. Sinasabi nila sa akin, Pastor, dami namin nakakausap, pero ayaw naman nila tanggapin. Dinidiretso kami na wala silang panahon dito. At talagang masabi po sa amin dito sa chapter 16. Sabi po dito ng verse 16, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, ibig sabihin, ang nakaka-lungkot po dito, hindi nila alam yung mabuting balita. Because they thought that this good news is not really important to their personal life. Kaya kadalasan nga po, ibang Kristiyano po ngayon eh. Ayos hindi na po talaga napapahalagahan yung salita ng Diyos. Sapagkat itong salita ng Diyos para sa kanila po, parang pagbulungan ng buhay eh. Na hindi nila alam, ang purpose talaga ng Lord, why we create by God, kasi gusto niya na tayo pagdating ng araw, ma-reconcile tayo para madalagan po tayo doon sa kanyang totoong dapat na kalagyanan po natin. Pero yung iba, nasasapatan na po, nandito na lamang po sila. Pero ang hindi po nila alam, may ending ang buhay po dito sa mundo. May katapusan. Kaya nga po, hindi natin na pwede panghawakan na masaya na ako dito sa buhay ko, dito sa mundo. Kumakain ako, mayaman ako, may pera ako. Hindi po yung dapat natin panghawakan dahil alam natin, this is only temporary.
ay sir, mag-relax po itong mundo na ito, bubunawin itong mundo na ito, mawasakin itong mundo na ito, and after all, kapag hindi po talaga tayo nakapakinig na mabuting balita na kaligtasan mula kay Jesucristo, kasama po tayo mabubugnaw dito. Kaya ang mabuting balita po dito, ang buhay po natin is eternal. Ang pinagdapoy na mabuting balita na ito, pinagdapo si Jesucristo, nagkaroon ka ng kaligtasan, your life comes eternal. You will be the best life that we need to have in our lives. Ngayon, kapatid sa Panginoon, ito yung hindi nila naiintindihan. Madalas tayo po mismo na nakakarinig na ng salita ng Diyos. Nalulungkot tayo kapag nire-reject nila yung kapahayagan po natin. Alam niyo po yung mga kapatid sa Panginoon. Kapag tayo manangaral tayo, ang preacher of the words of God, nakakalungkot na makita mo ang isang tao na instead of accepting the words of salvation, they reject it. Ang akala nila maliligtas sila na wala silang pananampalataya sa mabuting balita. Kaya nga, never rejecting the words. Amen. Never rejecting the good news. Amen. Kasi yung words of God is the good news from Christ Jesus na kapag hindi mo sinampalatayaan yun, ang sabi ko sa ating ang Biblia, na kapag hindi sila sinampalatayaan at mabautismuhan, ay hindi sila maliligtas. So mga kapatid sa Panginoon, this is how very important this. Alam natin na ganito kahalaga po ito dahil hindi ka ang kita po itong kaparusahan. Sabi nila, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parusahan. So tiyak na po yung parusa. At alam natin ang parusa dito, hindi lang palo, pabaluhin ka, 3 beses, hindi lang po gano'n. Kundi ang parusa na sabi po dito ng Panginoon ay yung parusang kamatayan sa impyerno. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sabi ko nga po sa iyo, if you receive Christ Jesus, kailangan nagre-reflect sa buhay mo yung truth, yung indikasyon na talagang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. And one of this truth is to believe in the gospel. Yung pagtanggap mo ng salita ng kaligtasan. Ikalawa, ang kahalagahan po dito po good news is power to salvation for everyone who believes. Isang kapangyarihan ng kaligtasan para sa bawat isa na sumasampalataya. Kaya naman may mga halimbawa, no? Ipinapahayag sa iyo ang salita ng Diyos. Absolutely. Pagka nanampalataya ka at nanalig ka sa salitang ipinapahayag sa iyo, may kaligtasan ka na. It is just simple. Ganun lamang po kasimple po yun. Wala na po ang parang mga bagay na komplikado, basta accept the words of God, do not reject it, kali ng kabula-bula lang naman na makaliit. Huwag mong i-relative yung salita ng Diyos, accept it with all your heart, and you will be saved. Ang alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, meron po yung kapangyarihan dito ang tinatawag ng power of salvation. Or describe the gospel as God's power unto salvation. Kapangyarihan daw ng Diyos to. Alam niyo po ba, this is not the simple things that He did. Hindi ito parang simple bagay lang na ginawa ng Diyos. Kundi kapangyarihan niya yung inilalat na po dito, binus na dito, para mapagtagumpayan to. Imagine that. Akala niyo napakadali na kay Jesus kung yung ginawa niya, no? Diyos ka! Kaya ng gawin yun. Makapangyarihan siya, Diyos kaya ng gawin yun. Hindi makadali yun. Because we know that He is a holy nature. It's all the nature of holiness. Hindi po siya galing sa laman. At napakahirap na i-absorb niya lahat o ipasan niya lahat ng kasalanan ng mundo. Amen. Kaya alam niyo po dito, nakita lamang po natin dito. Ang nakita lamang po natin dito, yung ginawa niya sa krus, ang hirap na. Kung napansin niyo yung pagpapapakol niya sa krus, ang hirap ng grabe. Yung tinatigos siya, ilang beses, ilang 40 times yung ibigay ng nalatigos sa kanya. Yung pagpapato sa krus sa kanya, yung pagpapahirap sa kanya. Nakita po natin yung sinabi na po natin sa sarili natin. Grabe naman yung parusas na ginawa sa kanya. Pero, hindi pa yun eh. At the very beginning, hindi nakita ng tao kung gaano po yung kapangyarihan ng kaligtasan na ibigay sa ating Panginoon. Alam niyo, bakit? Because He sacrificed the heaven. He sacrificed
mabigat pa po yung sa krus na ginawa niya. Intindihin yun, unawain niyo mabuti po ito. Diyos siya. Amen. Diyos siya, hindi siya tao. Mas madali pa nga sa tao na ipako sa krus eh. Kaysa Diyos, ipapako mo sa krus. Come on, listen to this. Nung siya tinanggal sa langit, bumaba dito, Diyos, nagkatawang tao, nagpakaalipin. Imagine that. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung may kilala kang hari, gawin mo katulong sa bahay mo. Tignan mo kung hindi siya mahirapan. Gusto mo yan? Ikaw ang ikaw na lang, halimbawa, sinyorita ka sa bahay mo, bigla ang gagawin katulong. Hindi ko sinabi masama maging katulong, ha? Maganda at marangal na trabaho ko yan. Pero, kung papansinin mo, ikaw ang nakikas sa yaman, bigla ang gagawin gano'n. Madali mahirap. Ha? Madali mahirap. Mahirap. May adjustment kang gagawin doon. And what more, He's God. He is the King of Kings. He is the King of Heaven. Tapos bigla ko lang siya gagawin ayupin dito. Ipapako ko pa sa krus. So, there is a power of what He did. May kapangyarihan kaya ka nga naligtas eh. As opposed to yung kasalanan po ng tao, wala na pong bukas dapat yan eh. Pero alam nyo, ginawa ng matinding solusyon ng Diyos yun. Para lang tayo maligtas. Kaya nga dapat pahalagahan mo yung mabuting balita. Dahil kung hindi mo bibigyan ng halaga ng mabuting balita nito, there is no power of salvation in you. Hindi ka magkakaroon talaga ng kaligtasan. Dahil kung hindi mo alam kung gano'n yung sinakripisyo ng Diyos na ito, para lamang maligtas po tayo, at babaliwala ito lamang ito, at hindi mo mapanaligan, I tell you, something wrong in you, at hindi ka kailanman maliligtas. Kaya nagtapo natin, yung pagpapahalaga po talaga sa mabuting balita tungkol sa Panginoon, ay napakahalaga po niya. The power of words to transform life to salvation. Yun yung ginawa ng Diyos. Hindi magbabago ang buhay po natin kung hindi siya bumaba dito. Amen? Naibigan po natin. Sa pag-asa natin na natin ito tayo ng mga ako sa sarili natin, magbabago na ako! Magbabago na ako! Tignan mo yung sarili mo hanggang mo yung ganyan kapatid. Tignan mo yung sarili mo hanggang ilan, hindi na kami naiiwan ng mga bagay na hindi mabuti sa buhay mo. Alam niyo kung bakit? Because the power of salvation is not manifesting in you. Alam niyo kung bakit? Kasi yung gusto talaga ng Panginoon, accepted to rule you in your heart. Kailangan tumatago sa puso. Kailangan humalatay sa puso mo yung pagtanggap mo talaga ng katotohanan sa mabuting balita ng Diyos. Hindi yung basta accept it. Naniniwala ako dyan. Hindi lang ganun yun. Kailangan there is power that will dig it back the body into your heart. Hindi kailangan mo natin sa balik sa Panginoon. Hindi na basta ako po dito. Nagpili ako sa liman ng Diyos. And I make it sure na ako'y naniniwala sa liman ng Diyos. Kumapit mo lang ka. Hindi lang ganun yun. Kailangan sa pagkakaupo mo. Nararamdaman mo that every time that you listen to the words of God, there is something happening with your spirit. Meron na kaibang nangyayari sa espiritu mo. Nakukuhay mo ang espiritu mo. Nakukuhay mo yung pag-ibig sa Panginoon. Nakukuhay mo ang halakan mo kay Yesu Cristo. At yun yung ibig sabihin that you will having a salvation from Him. And that was the power of salvation. Kaya nga mga makalit sa Panginoon, tingnan po ito. Bakit niyo po yung dating ugali po natin na kahit nakaupo ka lang dyan, and then you keep on listening. Pagkos ka, pero there is something change. There is no changes in you. Kapatid, kailangan may pagbabago. Because the words of God transform us. At nung narinig po natin yung good news, pansinin niyo po si John the Baptist, nung ihinalanda niya po yung pagdating po ng Panginoong Heso Kristo, nilumay niya lahat ng mga taong nakakausap niya. Pinoproklama niya na ang mabuting balita sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo ay kaligtasan. Maraming na nagpalataya at maraming na bago ang buhay. As supposed to be, dapat ganun din po tayo.
Yung words of God, yung mabuting balita ng Panginoon, na kapag dumating sa buhay mo yan, there's something transform into your life. Mayroong bagay na matatransform sa iyo. At alam niyo kung ano yun? Yung simple nature mo, magtatransform yun into the holy nature of God. Even though it is not really perfect, ano? Kahit na sabihin ko na hindi pa perfectly done yung pagbabago mo, pero I tell you, yung manifestation po ng kapangyarihan ng salvation na yun, makikita mo yun lagi parang nakikipagpagbalan yun sa kasalanan mo. Kaya ang mapapansin ko natin, every time na may nagagawa kang mali at hindi ka lululunod sa Panginoon, ikaw mismo. Parang mayroong nagtatayo sa kalooban mo. And that was the power of salvation. Kasi iniingatan ng Diyos yung kaligtasan na inilalim niya na sa iyo. Amen. Paul described the God's power unto salvation. This power works transform life. Tandaan po natin, ang kapangyarihan po ng mabuting balita ay nagpapabago ng tao. Romans chapter 1 verse 16. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Dito ba na nakapalaog po yung kapangyarihan na mabuting balita ng Diyos? Ano ba yun? Ay tinawag ng Panginoon. At kapag sinusunod po pala natin, yung mabuting balita ng Diyos, ibig sabihin, the power manifesting into your life. Pero if you ignore it, reject it, disobey it, wala yung kapangyarihan. It is simply nakinig mo lang. Pero ang kapangyarihan pala nitong mabuting balita na ito sa buhay ng tao kapag kasi usunod mo yun. Kaya sabi niya po dito, kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang kani, alam niyo, hindi naman talaga tayo kasama dyan eh. Ang kaligtasan, ang Messiah is for the Jews. Pero anong ginawa ni Jesus? Tinamay tayo lahat. Yung rate niya yung discrimination. At lahat po tayo nalaganapan po ng kaligtasan. At isang bagay naman po, para sa atin, na dating hindi mananampalataya kay Kristo, na dating hindi sakop ng kaligtasan ng mga Hudyo, ano ang nangyari? Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, tayo inalaganapan dito mabuting balita ng kaligtasan. Kung pinangangaman po natin ang salita ng ating Panginoon, ang mabuting balita, there is power within you. Kaya nga, alam niyo po, yung salita ng Diyos is very powerful. Kaya nga, kahit yung demonyo, ayaw mapalayas po niya eh. Kaya nga, alam niyo po, ang contradiction po dito sa pagpapalayas ng demonyo, kung ikaw mismo ay hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, madali lang mapilitan ng isang tao kung tatanggapin niya si Jesucristo sa buhay niya. Natatandaan po ba yung Garensanong inaalihan? Yung nangingiwanan sa simenteryo. Paparinig pa lang si Jesucristo na kilala na siya ng mga demonyo. Diba? Yung legion of demons na nandun sa katawan ng lalaki na yun. Ano sabi niya? Nagpagkaraman siya eh. Nakilala niya si Jesus, naramdaman niya yung presensya ng banal na Diyos. Ang sabi niya, maaari po ba na kami po ay papasukin niyo doon sa kawan ng mga baboy? Nakiusap po itong mga demonyo na ito. Why? Because they know Jesus. Actually, alam niyo, dapat kilala natin si Jesus eh. Para lang sa ganoon, whatever deceived by Satan into you, through the words of God that you accept and believe into your heart, yun mismo, hindi ka masasabihan ng kahit na anong lalang ang kaaway. Kaya maraming tao, alam niyo po, easily, kaya silang baklasin sa Panginoon dahil yung talaga pananampalataya ng wala. Kaya yung power of salvation, wala. Pagkaan po natin, if you have this power of salvation, you will give your life to Christ Jesus. Mananatili ka sa Panginoon Jesucristo. So, meaning, the power of salvation is within you. Yung ba parang, inuutumak ka ng demonyo, no? Huwag ka magsimpa kayo, umuulan, walang sakulan. Pero ikaw pa rin, kahit pag-asa mo, kahit lumusok mo sa mga, okay lang yun. Kahit nalibok mo sa ulan, okay lang yun. There is power of salvation. Alam mo na nagmamanifest sa iyo yung kapangyarihan po ng kaligtasan kasi alam mo kung gano'n mahalaga yung mabuting balita eh. Nagkakos the importance of the good news into your life. Pinapahalagahan
Amen? Hindi kayo po kami parang easily rejected. Amen? Na kaya mo bitawan na gano'n. Kahit mo lang, kahit ano. Alam niyo, katulad po nung kanina, yung mga testimony dito, no? Dati nilang ginagawa yun, tapos biglang may tumusok sa puso nila. May kumirit sa puso nila na sinabi nila, kung isa na ako nawala sa Panginoon, nawala ako sa church na yun, kasama nila akong ginagawa. Alam niyo bakit gano'n? Power of salvation yun. Kasi ayaw ng Diyos na mawala ka eh. Ayaw ng Diyos na hindi ka maligtas. At yun po yung manifestation power ng Diyos sa buhay ng isang nililigtas niya. Kaya nga alam niyo, ang isang taong nililigtas sa Panginoon, ang hirap na po niya talagang mawala sa Panginoon. Dahil ikaw mismo, kulang ang buhay mo pag wala ka sa Lord. Tingnan niyo ba? Hallelujah, praise God. Tingnan niyo po yung sinabi ko dito ha. There is power of salvation within the good news. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita, inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ano sabi niyo po dito? Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo. It reminds us, every time na mawawag din sa isipan mo, yung power of salvation through the good news, ipapaalala sa iyo ng Diyos yan. Kaya nakita niyo ba yung mga testimony ko dito? Nung makita niyo yung mga kapatiran, yung mga kasister, na nakikita niyo na masisipag na humahayo po dyan, ano nangyari? Nagpaalala po sa kanila ang Panginoon. Paalala ng Diyos yun, na yun yung bagay na dating ginagawa mo, nang ikaw ay naganapan ng tinatawag na power of salvation. Amen! That's good. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyo, alam sa rin? Kung matatag ninyo pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kauluhan ang inyong pananampalataya. So nakita po natin kung gaano po talaga yung Diyos na ito na ingatan sa atin yung tinatawag na power of salvation. If you really believe and if you stand firm into the word of salvation, makikita mo ito yung magiging saligan mo sa buhay. Ito yung bagay na parang kapag ikaw ay iningalan mo ng kaaway, anong gagawin sa'yo? Pagpaalalahanan ka ng Diyos at sasabihin sa iyo ng Diyos, there is power of salvation into your life. Oh, Jesus! Alam niyo po ba kung ano yung pinapahayag ko dito ni Pablo? Unless ye have believed in vain. Ano sabi niya po dito? Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ang ipinapahayag po dito ni Pablo, this indicates the gospel must be received with genuine faith. Kailangan tunay na pananampalataya ang pagtanggap mo sa mabuting balita, hindi buwan. Hindi pwedeng pananampalataya dahil the power of salvation, it will remind you openly. Madalas na i-remind ka yan. Pero, ang problema po dyan, kapag hindi totoo, hindi genuine, yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka na ma-remind. Kasi it will ignore by your spirit. Ang totoo pananampalataya, sabi ko nga po sa inyo, manifesting the Spirit of God that change and transform one person. Now, kapatid sa Panginoon, pag hindi totoo ang pananampalataya mo, wala talagang pagbabago. Kaya kahit i-remind ka ng i-remind ng Lord, walang mangyayari. Hindi ka mababago ulit. Kaya nga si Pablo, nakikita po yung mensahe na po dito, mga kapatid, so ibig sabihin po nito, ipinapakita niya na tayong magkakaisa na tumanggap ito kapagyarihan na kaligtasan mula sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya niya lagi ipinapaalala ito. Ganyan din po ang Panginoon at papaalala po sa ating sa bawat pagkakalaon sa buhay po natin. Pinapaalalahan natin ang Panginoon. Kapag ikaw nawawala ka sa Lord, magpapaalala sa iyo. Sabi niya, yung power of salvation na inilagay ko sa iyo, o sasayangin. And that was God.
At alam po natin na ito pong pananampalataya is not merely superficial and temporary belief. Hindi po yung kapag parang mababaw lamang, superficial lang yung ating pananampalataya. Kundi kailangan mayroon talagang tagos sa buhay mo talaga itong faith na ito. Hindi mo siya yung parang faith na nilagay lang sa bulsa mo. No? Diba? Alam mo yun? Yung nilagay sa bulsa mo, tapos nakalimutan, meron pala akong pera dito. Nakalimutan ko, kala ko wala akong pera. Yung wala akong nga pala, meron na pala ko nilagay dito, 1,000. Diba? Nakalimutan mo, parang ganun na kung isa ng faith na sa atin eh. Na parang nilagay sa'yo, tapos nakalimutan mo na. Hindi po ganun ang dapat. Kailangan laging hindi mo nakakalimutan na nandun yung faith na nilagay sa'yo ng Panginoon. Para yun yung mag-remind po sa atin na yung kaligtasan natin ay napakahalaga po talaga. Amen. Amen. Tuloy po natin. In the gospel is revealed God's righteousness. Sa mabuting balita, ipinapahayag po sa atin dito yung talagang pagiging matuwid ng ating Panginoon. At alam niyo po ba kung bakit pinapahayag po sa atin yung pagiging matuwid ng Panginoon? Unless you receive the Holy Spirit, unless you receive the Spirit of God, hindi po mismo malalaganapan ng kaligtasan, ng pagiging matuwid niyo. Okay, tingnan po natin yung sinabi po dito. Romans chapter 1 verse 17. Ano pa po ba kayo? Makikinig po tayo, makikinig. Gusto sayangin yung pagkakataon na ito. No? Dahil ito yung pagkakataon na kung saan nagpapahayag ng Diyos sa buhay po natin para maligtas tayo. Sabi ng Romans chapter 1 verse 17, sapagkat ipinakita ng mabuting balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad na sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Paano mo tayo ituturing na matuwid sa pananampalataya? So kapag ikaw na nananampalataya magtotoo sa Panginoon, you are considered to God a righteous. No, alam niyo ba, wala makakapasok sa kaharian ng Diyos without righteousness. Sapagkat yung righteousness ay nakatuloy doon sa kabanalan ng Diyos. And no one can see God without holiness. Kaya nga tingin niyo po ito, ang grace ng Lord po dito, yung tayo'y ipinilang na matuwid. Saan banda? Saan banda? Wala sa sarili natin kundi doon sa pagsampalatayaan natin sa Lord. Kailangan ang isang katulad mo hindi magiging matuwid. Kailangan ang isang katulad mo hindi magiging matuwid. At sa papaano naman, by the grace of God, you believe in Him, you believe the gospel, you believe that Christ is our salvation, doon tayo ginawang matuwid ng Panginoon. Kaya ito nakita kami nito yung pagkakampanya natin sa Lord. Yung faith na yan, yan yung maglalagay sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag po natin kakalimutan yun. Kaya sabi po ni Pablo po dito, thus he was not ashamed of the gospel, ready to preach it anywhere. Kaya po yun yung gano'n po yung ginagawa po natin dito. Na tayo po may papahayag kahit saan lugar. Ipoproklama po natin ang mabuting balita ng ating kaligtasan sa Panginoong Jesucristo. At alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, sino kung dito yung hanggang ngayon nahihiya pa rin magpahayag ng salita ng Diyos? Ano ba? Yung natatakot pa rin na i-share yung words of God. Kung nahihiya ka, huwag ka na mahiya. Dahil gusto ko sabihin mo, ito yung kapangyarihan ng mabuting balita para sa kaligtasan mo. Kaya nga kahit sino yung makausap ko, share it naman ng God. Ipakilala ko sa kanila sa Kristo, sabihin ko sa kanila, magkakaroon mo ng kaligtasan pag tinanggap mo yung mabuting balita na kaligtasan ay nagagaling kay Jesu Kristo. Ipahayag ko sa kanila. Sabi ko ni Pablo, Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo. Yan yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Grego. Kasama na po tayo doon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po yun, ha? By the grace of God, pinalaganap niya po itong Espiritu na manampalataya kay Jesus para nagtasigaron, tayo po lahat ay maging maligtas. Kaya hindi mo man napakaganda ng bagay ngayon, ako sa kinahihiya natin. Yung mabuting balita na nagligtas sa atin. Kinahihiya natin yung testify sa mga tao na kung di dahil kay Jesu Cristo, hindi sana ako maliligtas.
Lagi ko natin yung sinishare yung mga bata sa eskwelahan, yung mga nanay sa kanilang mga kapitbahay, yung mga nagtatrabaho sa kanilang mga opisina. Ipinapahayag natin yung mabuting balita para malaganapan ang lahat ng kaligtasan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, if you are truly born again Christian, meron kang malasakit sa kapwa mo. Hindi lang para sarili ang iniisip mo. Hindi lang simba ng simba, para lang sa sariling kaligtasan mo. Dapat yung pagsisimba mo, malaganapan din, pati pamilya mo, pati kapitbahay mo, pati mga kaklase mo, katrabaho mo, at kahit na sinong tao na makakasalubong mo, kailangan makinabang na pagsisimba mo. Amen? Amen? Kaya hindi nyo nakapansin, ano yung Great Commission sa atin na lumayo kayo? Naganapan niyo sila ng aming salita. So mga kapatid sa Panginoon, ang hindi po natin naiintindihan dito, ang buhay ng tao ay para sa kaligtasan din ng iba. Amen? Kaya wag po natin sa loob sa sarili natin kung tayo maging makasarili. Ano po? Amen? Amen? Sabi siguro nung iba, kung ako nga, sarili ko, hindi ko mailigtas, mapiligtas pa ako. Yun ang problema ko. Amen? Kung ako nga sa sarili ko, hihirapan ang panakita, hindi mga batay na, ako pa kayo magliligtas sa iba. Pare-parehas na lang kami. Kawan kapatid sa Panginoon, gusto mo ng assurance ng kaligtasan, pero ayaw mo na mag-gawin. Yun makakapag-selyo ng kaligtasan mo. At ito na po yung bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon para tayo po mismo makatiyak tayo na pagdating ng Panginoon, tayo po magiging kabilang niya sa lahat ng ipapalit niya. Amen. Ikatlong kahalagahan po nitong mabuting balita. The importance of the gospel, one that everyone will hear, power of salvation to the one who believes. At ang ikatlo, condemnations for those who do not obey. Yan. Kaya nga sabi dito, sa mga hindi sumasampalataya ay may kaakibat na parusa. Peter raised the questions of what of those who do not obey the gospel. Kung parang itinataas niya sa atin na kapag hindi niyo sinunod itong mabuting balita, hindi niyo ito pinakinggan, hindi niyo ito itinabuhay, mayroong kalakip na parusa. Marami pala kahit pala hindi ako gumagawa ng kasalanan, i-reject ko lang ang mabuting balita, hindi ko lang pakinggan ito. Dahil walain ko lang yung mabuting balita, may parusa na ako. Ito po yung itinataas po sa atin ni Pedro, na kung saan hahapilan ang hindi sumunod at sumampalataya. Makinig po kayo. Makinig po kayo. Baka mamaya, akala nyo, mananampalataya na kayo. Pero ang problema po dito, hindi naman po pala tayo tumatanggap at sumusunod. Kaya mga kapagkaganon po, yung kalagayan po natin, hindi po tayo makakatiyak na makaliligtas po tayo. At alam niyo ba, itong church na ito, gusto ko po na siguraduhin na lahat po tayo na lang ito ay magkaroon ng kaligtasan kung bakit pinakawilagan tayo ng Panginoon dito na mabuting balita ay napakahalaga. Amen! Hindi lang sa akin, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa lahat sa atin dito at sa mga pamilya ninyo. You must remind also your loved one. Paalalahanan niyo sila na kailangan mo makinig at sumunod sa mabuting balita para maligtas na. If you have your family, if you have your children, kung mahal mo yung iyong mga anak, kung mahal mo yung iyong pamilya, paalalahanan mo sila dito. Sapagkat tayo po yung burden para sa kanila, accountable tayo na paalalahanan sila na ang kaligtasan ay nasa mabuting balita kapag sinusunod natin ito, tayo yung may kaligtasan. Kaya nga, ito yung nilagay sa dito ni Apostol Pedro. Sabi niya, kapag hindi tayo sumusunod, ano mangyayari? Pagrurusahan po tayo. Now, sabi po ng 1 Peter chapter 4:17, sabi ni Pedro, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya maging mapagtimping kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip o ang inyong mga panalangin o kayo mga panalangin. Now, alam niyo po pa kung anong tinutukoy po dito ni Pedro? Marami po kasi sa atin na mawala ng pagtitiis. Meaning, their faith had gone. Pag nawawala yung pagtitiis mo, pagsisikap mo, pag hindi masipag mo, pagdating sa mga bagay sa Panginoon, your faith failed. Namamatay, pumupupas. Kaya nga, ang isang pananampalataya kay Kristo
Kristo Jesus ay may kalakip na kasipagan. Makikita ko, nagiging active yung life niya, yung kanyang spiritual life. Active po yun, naging masigla po siya kung agawa sa Panginoon. At yun yung katotohanan dito na sinasabi po dito ni Pedro, na kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, nananalili tayo at nagtitiis tayo. Amen? Hindi ba yun po? Sarap lang yung pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po sarap yan. Kung may kalakip na pagtitiis yan. O di ba, ito sa oras na ito, ang kailangan ko ngayon, pero dinalabanan na yung ito ko para makapakinig ka na ng salita ng Diyos. Mamaya ka lang makatutulog pagdating ng bahay. Mas masubag yata matulog ito kung nakahiga ka. Amen? Eh sa pagtataan dito, paano makakatulog dito, iniingin ito pastor na ito. Hindi ba po? Mga kapatid sa Panginoon, ayun, ang pastor na mag-iingay doon. Hindi nag-iising ito, ano po? Kaya nga, yung pagtitiis ay kailangan lagi po nasa atin yan because you have a real breathing time. Amen. Kaya nakita nyo, sa pagtitiis natin, natutunan tayo sumunod. Nasusunod natin lahat ng mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Nakakatanda ko po nung araw nung maliit na bata pa po ako nung siguro mga kaedad lang po ako ni Kevin po nung ano. Kapag inuutosan ako ng tatay ko, magtutulog-tulungan ako. Para kunyari, hindi ko narinig yung sinasabi niya sa akin. Pero kapag umalis na yung tatay ko, gagawin bilisyon na ako, maglalaro na ako nito. Eh kung ano tayo nahuli ako, hindi paano ako. May parusa. Pagka hindi ka sumunod sa Panginoon, may parusa. Ganun din sa Panginoon po natin. Minsan, di ba, kapag tayo sa mga magulang po natin, kung araw nung maliliit pa po tayo, pag hindi kami sumunod, ano gagawin sa iyo? May paluhan. Amen? Kaya nga mautang po nung araw yung mga bata, and gagawin ko nila, tutulong na ng karton, ilalagay po nila dito. Ano? Kasi alam na po nila kung paano mangyayari sa kanila sa hindi nila pagsunod. Mga kapatid sa Panginoon, hindi naman tayo pwede maglagay ng karton dito kapag hindi masunod na kabuting balita. Amen? Tatamaan ka. Dahil ang parusa ay gawin sa mga hindi nagtitiis na sumunod sa mga bagay pagdating sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi po dito, nagtitiis sa pagdanap ng mga mabuting balita, Paul revealed if not to obey. Ano mangyayari ngayon? Si Pablo naman, tingnan po naman natin yung sinabi po ni Pablo dito. Paul revealed the answer. Ang sabi po dito ni Pablo, vengeance and eternal destruction from God. Ito po yung masasabitan ko. Na kapag tayo po, ipinahayag sa atin itong mabuting balita na ito, at ipinaglalamahan natin, isinantabi po natin, i-reject it, neglect it, and ignore it, ang magiging kapitbasto nito, ito, vengeance and eternal destruction from God. Yung paghihiganti ng Diyos sa buhay ng mga hindi nananalig, sa buhay na hindi nakipagtiis kay Hesus Kristo. Imagine, nililigtas ka na ng Panginoon, siting pagiti ka pa ako. Amen? Relax ka pa dyan, pa-cellphone ka na. Nililigtas ka na ng Panginoon, so yung Panginoon, pinakos na krus. Eh, ikaw, panahon-laro ka lang ng mobile na yan. Hindi niyo ba napansin yun? Kaya nga, may kalakip na pagtitiis. Kaya nga, if we disobey and not believe in the words, ang parusa sa atin ng Panginoon, yung po tinatawag na eternal destruction. Amen? Wala hanggan. So sabi po ng ikalawang Tesalonica, 1 talata 7 hanggang 10. Kayo na mga nagtitiis ay aaluin niya kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna na naglalagablag na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. So, nire-reveal po dito ni Pablo na ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita sa Panginoong Hesus Kristo, ano mangyayari? Paparusahan, darating ang naglalagablag
Kaya nga, ipayo umapit ka na sa mabuting balita ng Diyos. Ikaw ba ang halong biro ito? Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos. Paparusahan ka talaga ng Diyos kapag hindi ka talaga sumunod at makinig, nananalig sa mabuting balita. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kung sinabi ka, kung sa ating ipag-vlog ka eh. Verse 8, ulitin po natin. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoon Jesus. Libre! Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, libre! Clearly. Sabihin mo sa kanya, maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Maliwanag pa yan sa sikat na Kaya nakakatakot po dito, yung kilala mo lang ng Diyos pero hindi ka sumusunod sa mabuting balita. Amen? O yung pa po natin, sabi ng verse 9 to 10. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at maghihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilang niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagpagito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangal sa lahat na sumampalataya sa kanya, kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balita ipinapahayag namin sa inyo. Wow, buti lang alam ni Pablo na sumasampalataya tayo. Eh kung hindi alam ni Pablo na hindi tayo sumasampalataya, patay tayo niyan. Hindi tayo maliligtas niyan. Pero tingnan nyo, nakikita ni Pablo na sumasampalataya ka, sabihin mo sa katabi mo, nakikita ni Pablo yung pagsampalataya mo. nakita ni Pablo. Kung hindi nga, sabi ko ni Pablo sa verse 10, hindi kayo kasama ninyo, sabay-sabay po kayo. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balita ipinahayag namin sa inyo. Okay, tulistin natin ito last. Kabilang kayo, 1, 2, 3. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balita ipinahayag namin sa inyo. Sabay tayo. Sabay tayo. Tapos sabihin mo ngayon, yes! Yes! O, tignan nyo, di ba? Kasi tayo lahat napanggap niyan. Yes! Mali ba na lang kung may nakaupo sa inyo dyan? Meron ba nakaupo dyan? Wala, buti na lang, nakatayo, napa-yes tayo, di ba? Eh, ikaw ba naman malaman kung sinabi sa inyo ng Panginoon, kabilang kayo roon sapagkat sinanggap ninyo ang magandang balita, ipinahayag namin sa inyo, yes! Di ba, mahina eh. Parang nahihiya siya, parang hindi yata tumagal, pero yes. Kaya tanggapin mo na ng buong puso talaga yung hindi balita ng kaligtasan, parang na sa ganun, taga-mapayes ka talaga pagdating ng Panginoon. Yan po yung kahalagahan ng good news. At tingnan naman po natin yung tinatawag na the particulars of the gospel. Pag sinabing particulars of the gospel, having very definite opinion about what is good and acceptable. Ibig sabihin po ito, yung detalye at nilalaman nito pong tinatawag na good news. Pag-aralan po natin, may tiyak po na kasama po ito mga bagay nito. Unang-una, ano po ito mga detalye na ito? Una, contains facts to believe. Ano po ba yung mga katotohanan na dapat po natin panampalatayaan? Baka mamaya, naniniwala lang kayo kay Jesus, pero hindi nyo alam kung ano yung mga dapat natin panampalatayaan. Una, Christ was crucified for our sin. Tama po ba yan? Amen! Naniniwala ka doon? Amen! Ikalawa, Christ raised from the dead. Naniniwala ka ba doon? Amen! Ikatlo, Christ is exalted as Lord and Savior. Naniniwala ka doon? At ang ika-apat, Christ is coming again, this time to judge the world. Amen! Kung ang pagbabalik ng Panginoon dito, His second coming, ay para hatulan na ang mundo, anong dapat gawin ng isang mananampalataya? Ayun. Yun ang hindi natin alam.
Bumalik na ng todo sa Panginoon. Huwag nang sayangin ng pagkakataon dahil yun na lang ang hinihintay natin. After nitong tatlo na ito na pinanaligan natin dahil mabuting balita yan ng kaligtasan, ngayon, itong ika-apat na ito, that Christ is coming, anong dapat natin gawin ngayon? Para hindi tayo pasamang hatulan po dito, kailangan kapitan natin at lagi natin sundin ang mabuting balita tungkol sa Panginoon. Kaya nga, better to listen and obey the words of God. It is good for us to listen and obey. Yun po yung kailangan po natin mahalagang ginagawa po natin ngayon. Dahil, alam niyo po ba, ito pong mga dapat na panumulaan po natin ngayon, yung pagsunod at, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi po ng 1 John chapter 4:6, ngunit tayo sa Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Sino? Yung kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. So, ikaw ngayon na nakikinig ngayon sa pinapahayag ngayon na salita ng Diyos, ay kay Jesus, nakikinig ka eh. Pero kung hindi ka nakikinig, ano sabi nito? Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino man hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin makikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Listen, pag ikaw ay nasa katotohanan, nakikinig ka. Amen. Pag ikaw ay nasa kasinungalingan, hindi ka nakikinig. Pag ikaw ay kay Kristo, nakikinig ka. Pag ikaw ay sa demonyo, hindi ka nakikinig. So, maliwanag na ipinahayag sa atin dito sa 1 John chapter 4:6, na kapag kung ikaw ay kay Kristo, dapat lamang na nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Dahil if you disregard everything that is written in the Bible, ay dahil you are for the devil. Sa demonyo ka. Kasi nga, si Satanas, alam niya ang salita ng Diyos, pero patuloy niya binabangga ang salita ng Diyos. Because he is not for God. Hindi siya for God eh. Kinalaban niya na si Yahweh. Kaya nga, never comedy or never fight to the words against the word of God. Paano na sa gano'n? Mapatunayan ng Diyos na ikaw ay galing sa Kanya. Amen. Amen. Do you believe in the last man? Kung you are from God, sa Panginoon ka, kung naniniwala ka sa salita at sa mabuting balita ng Panginoon, kay Jesus ka. Amen. No destruction comes to those who do not obey the gospel. Ano po yung pinapakita ko sa atin dito? Ano po? Na darating po yung pagkawasak ng isang tao na hindi marunong sumunod sa salita, sa mabuting balita. The gospel therefore contains more than simply facts to believe. Marami po ito kung bagay parang nilalaman na hindi lang simple katotohanan na dapat panampalatayaan. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 1:8, darating siya sa gitna na naglalagab na apoy at pamurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba kung ano sinasabi po dito ni Pablo? Sabi ni Pablo dito, huwag lang basta ka maniniwala, kundi dapat na matakot ka rin. Bakit ano po ba yung dapat na ikatakot natin dito? Yung hindi mo sundin ang mabuting balita dahil may kaakibat na parusa. Amen? Amen? Kaya nga hindi lang tayo basta nakikinig o nagbabasa ng salita ng Diyos, kundi ipinamumuhay natin. Kaya kapatid sa Panginoon, if you are really born again Christian, dapat ipinamumuhay mo na ang salita ng Diyos. Mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. In our daily lives, kailangan nagmamanifest sa buhay mo ang salita ng Diyos. And this is how we obey the words of God. Never contradict it with your lifestyle. Kasi yung lifestyle natin, o minsan, pagkakuturo sa salitang itinuturo sa atin ng Lord. Do not go your lifestyle against the Word of God. Minsan kasi, yung lifestyle ng tao, o normal na palataya siya, pero yung kanyang pamumuhay ay hindi kaisa sa mabuting balita. Amen. Kaya nga, yun po yung dapat na ayusin po natin. Hanggang hindi pa po bumabalik ang Panginoon. Ikalawa, includes commands to obey.
Another particulars of the gospel, una contains back to believe at ikalawa include commands to obey. Maraming pinag-uutos ng Diyos na kailangan natin sundin. We must believe the gospel concerning Jesus Christ. Ano po ito? Marcos chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Marami po mga Kristiyano, born again na, takot pa sa bautismo. Amen? O hindi ako mapagtalis dyan, hindi na ako makakatakas dyan. Hindi na ako makakaalis dyan. Sino sabi sa inyo? May kalayaan ka. Pag nabautismohan ka kay Kristo, kalayaan yan para makalaya ka sa kasalanan. Ang akala po nila yung parang ginagawa po ng iba, no? Igatapos ka na sa isang church kapag nabautismo ka, never. Kaya ko na makaating kahit saan. Kaman kapatid sa Panginoon, itinatali tayo kay Kristo bilang mananampalataya. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan sa atin ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Amen. Ang bautismo po ito is a public things na ipinapahayag natin sa tao na tayo po ay namatay na sa kasalanan at nang ibangon tayo sa tubig, tayo po ay mayroon ng bagong buhay. Ay, yun ang ibig sabihin po doon, hindi yung iniisip mo. Hindi na pwede, nagkakos nila ako, doon na ako. Ano ba naman yan? Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon para na sila noon. Magkaroon tayo ng real wisdom eh. Pero bakit gano'n yung pumasok sa isipan ng iba? Ako yung bautismo dyan. Si Jesus nga mismo na bautismo. If you are believers to Christ Jesus and if you obey the commands of God, ikaw mismo. Papabaptize ka, sino po hindi pa nabaptize? Ngayon, kung ayaw mong mabaptize, bahala kayo. Maliwanag na sinabi po sa atin ito, ang sumasampalataya, pabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen? Amen. Unawaan po natin? Amen. Ang bautismo ay hindi nakakatakot na bagay. Na para bagang alipin ka na ng church. Dahil na-bautismo ka, kailangan ko na makikot doon, kailangan araw-araw ako doon. Hindi ka doon. Ito nga, yung mga gagama dito, hindi araw-araw dito eh. Kanya pa kaya? Amen? Mas madalas mo nga dito yung mga gagama, laging wala eh. Hello? O wala mo yung ikakatakot mo. Ang ikatakot mo ay hindi ka makipanganak muli kay Kristo. Amen. 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 Tuloy po natin. Gospel commands that we need to obey. Kaya nga alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita, marami tayong dapat sundin po dyan. Hindi yung basta pinakikinggan na kundi, marami tayong dapat sundin dyan. Okay, tignan po natin kung ano po ito. Una, we must confess our faith in Jesus Christ. Confessing our faith in Jesus Christ, one of this confession is about yung ating pagbabautismo. Amen? Amen. Public confession po yun. Pinapakita natin na tayo naging isa kay Kristo, namatay, di ba, inubog sa tubig, nabuhay sa ikatlong araw, pero hindi na itong araw ko nakalutog, ha? Saglit lang yun, kasi baka mamaya matuluyan pa. Baka mamaya, hindi pa totoo yung pagdagal ko kay Jesu Cristo. Hindi ka ito. Ayan. Intindihin ko na rin. Namatay, pinubog sa tubig. Ibinabang sa tubig, nabuhay na magmuli. Meron na pagbagong buhay. Amen. Okay, we must confess our faith in Jesus Christ. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun po yung ibig sabihin ng bautismo. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinutuloy na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon naliligtas. So, ganito po yung ating confession. So, hindi po pwede na hindi makikita sa atin yung bagay na yun. Kaya nga, we proclaim the good news to other in public. Yun po yung ating public faith.
Ikalawa, we must repent our sin. Ito po yung pagsunod natin sa mabuting balita. Tanungin mo nga sa katabi mo, meron ka ba bang kasalanan na hindi pa nakukonfess sa Panginoon na repent? Ako lagi na rin tandaan, ang repentant sin towards destruction. Pag meron ka mga secret sin o yung unrepentant sin na ginagawa na hindi pa natin nahihingi ng tawad sa Panginoon at pinagsisisihan lubos, wala po tayong patawaran. Amen? Huwag niyo sabihin, mga bagay ng Diyos. Kaya na sinasabi sa atin, pinapaalam na sa atin ng Panginoon, hindi nililihim eh. Para na sa ganon, hindi tayo humarap sa Panginoon, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko po kasi alam eh, na ganon po pala. Ngayon, ipinapaalam sa atin ng Panginoon na dapat po natin sundin, we must repent our sin. Every old sin. Lahat ng kasalanan nagawa natin. Kaya na tayo nagpapatuloy na sa Panginoon eh. Larawan ang tayo ay nagsisisi sa lahat ng ating pagkakasala. Amen. Lucas chapter 24, verse 46 to 47. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan at ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kaya ipinapaalam ng Diyos sa lahat ng tao na kailangan pagsisihan natin lahat ng kasalanan natin, maliit man, malaki, mabigat man o magaan. Pagsisihan lahat sa Panginoon yan. At alam niyo po ba ang nagsisisi sa Panginoon? Repent with action. Amen? Pag sinabi mo repent with action, hihingi ka ng tawad sa Panginoon, magbabalik loob ka sa Panginoon, at bububuhin mo na ang buhay mo sa mga bagay na banal at matuwid. Amen? Hindi ka mababalik doon sa kasalanan. Amen? Okay. Next is, we must be baptized for the remissions of sin. Mahalaga po talaga yung bautismo eh. Akala natin hindi mahalaga po yun. Mahalaga po yung bautismo dahil lahat ng mga alagad ni Kristo binautismohan. Si Kristo mismo na bautismohan. Kaya nga sabi po ni John the Baptist eh, ako ba bautismo sa iyo? Ako nga, dapat na bautismohan niyo. Sabi ni Jesus, kaya mo muna mangyari ito, mga bagay na ito. At pagkatapos mauunawaan mo. Now, mga kapatid sa Panginoon, tignan yung mga po sila, nagkakagawang pa po sila sa bautismo. Samantalang mahali mo sa panahon na natin ngayon, takot pa-bautismohan. Ano yung pusa? Takot sa tubig. Ano? Meron po ba ditong pusa? Wala naman, ano po? Meron po ba ditong hindi naliligo? So ano, dapat ang katakot mo sa bautismo? Sa pagkano, after ng bautismo, suligid mo. Amen? Sino gusto dito magpapautismo? Oh, praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sige, magkakandak tayo ng bautismo dito. Bigat po kayo sa siya. Bubuksan ko kayo ng tubig doon. Okay lang? Okay lang sa inyo? Uy, okay na. Sige, minsan gagawin po na. Hindi na yun, totoong bautismo po talaga. No? Pag may baha po niyan. Tignan mo nga, pag-isipin nyo, kung may baha ka, baka pwede ng bautismo. Hindi, seriously, kailangan po natin yan. Ano po, sige, praise God. Hallelujah. Sabi po dito, Mark chapter 16, verse 15 to 16, sabi po dito, kung ipinapahayag ng iyong bibig, sorry. Saan ba tayo? Okay. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo yumahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Kung sino man sumampalataya at magbautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan. Okay, para maging ganap po talaga yung ating pananampalataya sa Diyos. Ika-apat, we must obey. We must remain faithful even to the point of death. Faithful even to the point of death. Ibig sabihin yan, wala nang atrasan yan. Diretso na po yan. Kahit na sabihin natin, life and death situation, ang dumating sa'yo, diretso po rin yung pananampalataya mo sa Lord. Hindi na pwedeng kaligil, hindi na pwedeng umatras. Dahil kapag binawin mo yun, wala na. Tapos ka na. Kaya nga po, please remember that we need to keep it until death. Tandaan po natin yan. Sa ayaw sa gusto natin, kailangan po talaga na manatili po tayo hanggang wakas sa ating Panginoon. Amen.
Pahal chapter 2 verse 10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilang mo ng Diablo ang ilan sa iyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantipalaan kita ng oro ng buhay sa kapal. Although mahirap, pero masarap. Dahil natitiyak mo yung iyong kaligtasan. Ikatlong, offers promises to receive. Yan. Ano po yung bagay ito na ino-offer po sa atin ng ating Panginoon? The remission of sin through the blood of Jesus. Sabi ko, particulars in the gospel, una contains plan to believe, include commands to obey, and number 3 is offer promises to receive. Tingnan niyo naman po yung gusto ng Panginoon na mangyari. No? Mayroon pang biyaya. Mayroon pang ibinibigay sa atin ng Panginoon na tatanggapin po natin. Okay, sabi dito, the remission of sin, yung kapatawaran ng ating kasalanan, through the blood of Jesus. Now, sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, tinumustahin na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Dalawang nakakilang ang kanyang kagandahan loob. This is the grace of God. Hindi yung kagandahan loob, biyaya na galing po sa Panginoon. So, He offered promises to every believers. At alam niyo, isang bagay na nang gagawin ko yan eh. Mananampalataya ka, tanggapin mo ito. Ano po yung mga bagay ito na dapat natin tanggapin? Una, the gift of the Holy Spirit to empower the Christian. Sometimes we are the believers of Christ Jesus, but there is no Holy Spirit. Bakit? If you have the Holy Spirit, yan yung magtutulak sa iyo para sundin lahat ng nagpapakinggan mo. Ito yung magtutulak sa iyo para paglingkuran ng Diyos. Ito yung magtutulak sa iyo para magtiis. Ito yung magtutulak sa iyo para makipagsakripisyo ka katulad ng sakripisyo ni Kristo. Kaya nga, alam niyo po ba, a person or a Christian with the Holy Spirit, ang tatag po niya. Ang tibay po niya. Kahit iwas-iwas po niya, hindi kitigil sa Panginoon niya sapagkat we endured by the Holy Spirit sa God. At kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, ang mga alagad ng Diyos ay mayroong Holy Spirit. Ay hindi sila natilan until death. Until the point of death into them, hindi inawanan yung pananampalataya nila, hindi nila binawi kay Kristo, kundi patay ko patay. Amen. Marami po sa atin ngayon na ulalan lang. Ayaw na mag-church. Naku, music po dito ko eh. Samantalang ito nakasaad po dito, if you are truly a believers of God, and you receive the gift of the Holy Spirit to empower the Christian, dapat matibay ka sa ulan. Dapat marunong kang sumusong sa baha. Dapat marunong kang tumawid kahit na mayroong mga kintan pa dyan. Amen? Dapat po kasi, pastor eh, baka mamaya biglang pumasok tubig eh. Come on. You have the Holy Spirit. At dapat ang paglilingkod ko natin, walang bitawan. Hindi mo sa magaling mo, walang bitawan. Walang bitawan! Ang kapatid, ikaw lang, walang Holy Spirit dyan. Amen. So that the Holy Spirit give us courage. Make us brave and strong. Kaya hindi na natatakot sa kamatayan po yung mga tumanggap ng banal na Espiritu Santo, especially kapag ang kanilang ginagawa ay para sa karangalan ng Panginoon, hindi sila natatakot. Nakita po yun dati, pinahayag po natin dito sa Trapeza Cabalcito. Itakakot po sila doon sa burning parties. Ano po nangyari? Hindi sila natakot. Natabay yun, nagalaki sa kanila doon, hindi na nabatay. Kaya nga kapatid sa Panginoon, sa kahalang na hanggang dito na ang puso talampakan, hindi ka mamamatay dyan. Huwag lang maano ka, yung ang tawag doon, yung ihi ng daga. O diba, iingatan ka naman ng Panginoon doon eh. Sabi nga, kahit tumawag ka ng alagdan, diba? Naniniwala ka doon. Tagay mo, magalag ka ng alagdan mamaya. Pag mamaya, may sumupan nga sa iyo, no? Kailangan gano'n, di pa lang ang pagkataya nyo, parang si Pablo, no? Ginausiwas lang yung ahas. Amen? Sino dito yung takot sa ulan? Ha? Magsabihin ko, walang faith yun. Mamaya na, pag bumuho sa iyo, pag napataka na dyan yung ulan, hindi siya yung pastor.
kinakabahan ka na agad yan, ano po. Pero I hope na wala sa atin nun, ano po, na tayo kasi matapang na Kristiyano tayo. Hindi lang matapang sa kasama, matapang din, harapin ang kamatayan dahil kay Kristo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matapang lang sa kasama mo. Marami ganyan, ang takapit sa asawa, takapit sa nanay, at takapag doon sa kapitbahay, pero pagdating doon sa pagsamba sa Panginoon, umulan lang na doon. Ako, umulan na, kagaling gusto pa, hindi pa, hindi pa tapusin yung preaching. Amen? Ephesians chapter 3 verse 16, dinadalangin ko palakasin niya ang inyong buhay na spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Holy Spirit strengthen our service to God. Lagi mo tatandaan, pag mayroong ano, tinanggap mo yung gift of the Holy Spirit, I tell you, meron kang tapang, meron kang lakas na paglikuran ang Panginoon sa buhay mo. Ikalawa, the gift of everlasting life to be received at the end. Mali tayo, kapag kayo po naging masunod po talaga. Sa salita ng Diyos sa mabuting balita, tatanggap po tayo ng tinatawag ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa katapusan, tayo po ay dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Romans chapter 6, verse 22 to 23. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos ang natagong ninyo isang buhay na banal at ang ibinubungan nito ay buhay na walang hanggan sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ngunit ang ibig na loob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wow! Everlasting life. Kaya nga ito, kaloob lang ng banal na Espiritu Santo. Yung bang imagine na, makasalanan tayo, pero nung nalumbangin tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa mabuting balita, nabura agad ang kasalanan natin. Ganun lang kadali, tagali sa atin ng Lord. Ganun lang kabilis, linisin ng Diyos yung lahat ng kasalanan natin. And always remember na ang Diyos ang kailangan talaga natin sa buhay ng Panginoon. Ang mabuting balita na dumating sa atin ay kasiguraduhan na tayo po iniligtas na. Eternal life is the reward of every Christian who obey the words of God into their life. Tandaan po natin po yun, na gusto mo ng buhay na walang hanggan, tatanggap po niya yung isang Kristiyano, isang tao na sumusunod hanggang malakas sa mabuting balita ng Diyos. Ano po sa oras po na ito, willing tayo lahat na sundin ang mabuting balita ng Diyos. And I pray to God that the eternal life is coming into your way right now. Meron ka na yan, tayo po'y magsimula. Maniwala naman sa mabuting balita ng Diyos. Ito ay para sa mga taong panataya sapagkat ang Diyos ay lubos na nalulugod sa mga taong manunod-sunod sa mga balita na ipinag-uutos sa ating Panginoon. Sa oras nito, kapagin sa Panginoon, alam ko na meron po tayong mga mag-aalindahan sa kalagayan po natin bilang mga mananampalataya ng Kristo. At kung meron ka man kahit na maliit na doubt sa oras na ito, i-pray mo sa Lord, na mag-help ng Holy Spirit, Lord, tanggalin mo sa akin itong doubt na ito. Tanggalin mo sa akin itong pag-aalinlangan na ito, Lord, para mapaglingkuran kita ng ganap sa buhay ko. Para makabalik ako sa nais mo. Kapatid, sa oras na ito, ang laki ng mamag ng Diyos para sa atin. Ang laki ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. At yung pag-ibig na ito, hindi mo pamaliw ng yaman. Simple lamang po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Yung matuto tayo makinig ng salita ng Diyos, padalihan po natin ito, at sundin po natin ito, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ito lamang po padalihan po yung mga kapatid sa Panginoon. Pag ikaw tayo nagtatrabaho kasi ito na ito, nakapagod ka araw-araw, pag-hinintay ka lang, katapusan, para lang magpapagawa ka ng swerte. Pero hanggang, kasabay po ito, all the compensation, all the benefits of your faith in the gospel, of obeying the words of God. Nandito po agad yun.
And the freedom of the Holy Spirit is life eternal. For those who believe in Him, come on! This is the perfect timing na pagdating mo at sumunod ka sa mabuting balita ng kaligtasan. There is power of salvation to everyone who believes in the gospel. At sa oras na ikaw kami sa Panginoon, hindi ko kahit ng Panginoon, hindi ko gusto na iligtas ka. Ngayon, sa oras na ikaw kapatid, we really want the healed that is saved. Gusto ng Diyos na sa kahit ano na kamaraan, iligtas ka niya. Pasalamat ka sa Panginoon, hindi na makabuti ng Diyos. Pasalamat po tayo lahat sa Panginoon. Dahil hindi natin po yung alinasan na ito. Na wala na kayo sa kondisyon at makapakos sa krus. Dahil lang ang kanyang pagkamatay at galing pagkabuhay para maligtas ka. Lord, let us praise Him. Let us praise Him. Pasalamatan po ang Diyos sa Panginoon. Salamat sa magandang mo, Lord. Salamat sa magandang ng lahat ng mga bagay na sinilagay para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon Jesus. Sa dami ng mga pagtitiis na pinuntahan ng aming Panginoon. Patuloy, Panginoon, na binibigyan mo po kami ng kalakihan, ng pag-asa, at pangako ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras dito, Lord. Sapagkat ang bawat isa sa amin ng namin ko ngayon, Lord, ay mga bibigyan ng kaligtasan ng God. Sa bawat pagsunod namin, O Lord, sa iyong mga pinag-utos. Sa bawat makikinig namin ng pananampalataya sa iyong mga mabubuting balita. Panginoon, alam namin ang kapalintong ito na ginagawad mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Buhay na walang hanggan. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Lord, sapagkat patuloy mo nililiwanagan ang aming isipan, O God, upang maunawaan namin ang halaga nito, Panginoon. At upang makita po namin, O Lord, na hindi po namin pag-broadly, isa pa walang bahala ang mga bagay nito, O Lord, sapagkat ito yung maglalagay po sa amin sa buhay na walang hanggan. Panginoon Jesus, napakabuti mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Na sa kabila ng aming mga pagkakulong, Lord, sa kabila ng hindi kami makagawa sa iyo, Panginoon, still nandiyan ka pa rin. Pinapaalalahanan ka kami, Panginoon, upang ipapatid mo sa amin na napakahalaga ng inilagay mo sa amin kapangyarihan ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan sa mga bagay na ito. At alam namin, Lord, sa bawat pagsunod namin, sa bawat pagpapagal namin, God, hindi masasayang ang mga bagay na ito at hahantong ito sa piling mo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Pagpalain na po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na namin Panginoon, God. Kaya mo ikaw ni Diyos na patuloy na mag-ingat sa bawat buhay po namin, Lord. Ilayanan po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman, sa anumang makahangan ng buhay. Na kung saan, Panginoon, wawasak sa aming pamumuhay. Panginoon, ilayanan po kami dito, Lord. At patuloy mong ingatan, Panginoon, at huwag pabayaan ang iyong mga anak. Na patuloy na ikaw ang Diyos na pinananaligyan at pinangahawakan sa buhay na ito at sa buhay na darating na naghihintay sa amin sa iyong kaharian. Panginoon, napapasalamat po kami sa kadalingan. Papasalamat po kami sa mga pagpapalang itinadalhin mo sa amin at sa aming pamilya. Pag-iingat mo sa aming mga anak, Lord. Sa bawat isa amin, O God. Maraming salamat po, Lord. Hindi pa rin nagpasabigo, Panginoon, ang kahit na gaano kalaking talaga na mayroon ang pagdalito, Lord. Higit na pa sa mga bagay na ikaw, God.
At salamat sa iyong dakilang salita, Lord, na nagsasabi sa aming ugal na kumapit lamang kami, Panginoon, sa iyong mabuting balita at tatanggap kami ng mga pinangako ng kaligtasan sa tunay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, balitin po kami ng iyong banal na dugo at sa aming patuloy, Lord, ingatan mo po ang bawat isa o dati. Ngayon po kami sa anumang mga bata ng kaaway, Lord, at balitin mo po kami ng iyong banal na dugo, maging ang aming mga sasakyan o dati. Ngayon po, Panginoon, sa anumang bagay na hindi maganda o dati. Maluwalhati kami makarating at makauwi sa aming mga tahanan o guys. Maraming salamat po. Pagpalain mo rin po kami, Panginoon, sa mga pang-araw-araw po namin pangangailangan upang nasa naman, Panginoon, hindi lamang po dito magluto ang aming buhay, kundi paging sa paggawa namin para sa iyong panwalatian o guys. Maraming salamat po, Lord. We honor you, ginawan namin po tayo at patuloy na rin itinataas, Panginoon, at ipinagmamakon muli na kayo ang aming hari na makapagtas. Ang Panginoon sa Kristo ay nagawin ang kanyang tunay para sa ating lahat. Maraming salamat po, bless this church, O God, at ayaw mo pagkakawa sa Espiritu o sa presensya, kapangyarihan mo, Lord, at sa mga bagay na pangangailangan nito, Lord, ay masanalan namin tatanggapin ito sa iyo, Panginoong Jesus, na aming tagapagpala. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong takilang patulian in Jesus' name. Amen and amen. Nabuso mo ito pala ito ay lahat ng Panginoon.